matagal na nangyari yung yung earthquake sa Mindanao, ha? At kahit hindi siya sumipot sa special session na tinawag ni President Bongbong Marcos through the issuance of a proclamation order, ha? Ordering the members of the Senate and the House to report back to work, ha? Kahit naka-break sila ngayon, simply to enact laws that to provide additional assistance to the victims of the earthquake in Mindanao. Kahit hindi siya sumipot doon, pero ngayon, ha, maka at least 2 weeks or more late na si Alan Peter, ha, or almost a month late na, pumunta pa rin siya sa Mindanao kasama si Robin Padilla. At ito nakikita natin ay hudyat na tama yung hinala or analysis ni VAT na itong si Alan Peter Cayetano ay pinaghahandaan na ang sarili para tumakbo sa pagka-presidente in case na impeach si Sara Duterte, or bubuhayin niya kung hindi na impeach si Sara Duterte at makakatakbo pa ito sa 2028 elections. Baka Alan Peter Cayetano is hoping kukuha siya ni Sara bilang vice presidential candidate at i-repeat ni Sara yung ginawa ng pagkakamali ng tatay niya na pinili si Alan Peter Cayetano as a vice presidential candidate in the 2016 election, kung saan talong-talo siya kay Vice President Leni Robredo, na dikit lang ang numbers kay now President and former Vice Presidential candidate Bongbong Marcos, at pangatlo lang si Alan Peter Cayetano na ang dalayo sa dalawa sa numero. 15 million ata si BP Leni, 14 million si Bongbong Marcos, at 5 million ang ata si Alan Peter Cayetano in the 2016 national elections. So nakita ko naman na bilang as a PR executive, as President and CEO of Dean and King's Communication, na active pa naman, nagbabayad pa ka ng taxes pero hindi na, not in operation anymore kasi nag-retire na nga tayo in 2019, ay as a campaign manager to national and local candidates na ngayon na nasa pwesto na sa naging presidente na, vice-presidente, congressman, senator. Nung hindi ko lang ito nasabi sa vlog natin noon because we were discussing about religious issue. Pero nung nakita ko si Alan Peter Cayetano na Nakaw kasi binabanata naman niya yung real opposition, yung grupo nila Laila de Lima, at enabler rin siya para makulong si Laila de Lima. Nung nakita ko yung ninakaw niya na laban sign ni Ninoy Aquino, ha? At ninakaw niya yung EDSA People Power Spirit niya ng mga Aquino, doon pa lang na something in me said na Alan is already building up his brand building na ito. He is already building up his Cayetano brand. Hindi pa natin sure ngayon, depending on the impeachment trial. Hindi pa natin sure, pero what is clear is he is really preparing for kasi graduate na siya sa pagka-senador Ang option lang niya ngayon ay either tatagbo sa Taguig as congressman, babalik doon sa second district position niya sa Taguig, or kaya tatagbo as pagka-mayor na hawak naman yung pwesto ngayon ng asawa niya, or pwede mag-switch sila, yung asawa niya mag-senador, ganun. Pero parang walang chance. So, ang best option na talaga kay Alan, pwede rin kung manalo si Sara. Kung manalo si Sara, magpa-appoint siya executive secretary, or ibabalik sa kanya yung pwesto ng DFA secretary, Department of Foreign Affairs. So, pero knowing the ambitions of Alan Peter Cayetano, yung God complex, na sa tingin niya, parati niya sinasabi, may purpose sa kanya ang Diyos. At ang purpose siguro nakikita niya, ang purpose sa kanya ng Diyos is to become president or vice president muna and then president. So I'm really very sure that he's gonna go for the vice presidential race or the presidential race in case na convict si Sara Duterte.
sa impeachment trial. So he's gonna go for kasi ang isa lang man viable option ngayon para tumakbo sa pagka-presidente sa mga DDS ay si Bongo. Pero si Bongo, anytime maaresto na yan o lalabas na yung arrest warrant dyan ng International Criminal Court at either tatakbo yan sa China, magtatago yan sa Pilipinas or kaya mag-surrender yan. Hindi naman personalidad ni Bongo na na lumaban gamit ang baril. Hindi naman ganoon si Bongo. So hindi viable si Bongo kasi kahit yung mga DDS, knowing na magkaka-aresto na siya anytime, makita na nila. Kailan-kailan lang, akala natin hindi matagal pa bago maglabas ang arrest warrant kay Bato. Ngayon, meron na pala. So hindi na magtagal yan, months na lang yan, baka si Bongo na rin. So ang next option talaga is, siyempre, andyan pa rin si Baste na leader ngayon ng PDP Laban. Pero mukhang hindi seryosohin si Baste at least si Duterte kahit medyo flip, medyo manyakis, medyo bulgar, pero lawyer, prosecutor. Alam niyo yung mga Pilipino, very conscious sa title si Baste, si Baste, failed boxer na kumaripas sa challenge ni boxing match ni former General Nicolas Torre. At ang kwan lang ni Baste, ang isa lang sa mga background na controversial background ay naging boyfriend siya ni sino pa yun, yung celebrity. So wala talaga or meron rin recently na link rin siya kay Franco Mabanta na yung inamin ni Franco Mabanta na nag-post sa post niya na natulog sila ng sabay sa bahay niya, sa kama pa niya. Normal yan, kung bachelor ka, may kasama ka, usually yung bachelor papatulog mo, kaibigan mo sa kama, ikaw sa sala or may kung extra room. Pero ito parang pinagyabangan pa niya na natulog daw sila ng sabay-sabay sa isang kama. So yan, so wala talaga. So ang pinaka at nasa kontrobersiya, kasama na yung mga online selling niya ng mga 3 beses sa isang araw. So all sign is there. All sign is there. Natatakbo talaga. As a PR executive, as a PR expert, as a campaign communication expert, political campaign communication expert, and as an advisor to national and local candidates, nakikita ko talaga na lahat ng action ni Alan is geared toward 2028. To run either as president or vice president. Kasama na ngayon yung pagpunta nila ni Robin Padilla kahit ang tagal-tagal na, halos nakalimutan na natin yung earthquake sa Mindanao Pero ayun, andun pa rin si Alan, pumunta pa rin sa earthquake para lang mangampanya. So ito, isa sa mga video na nag-speech siya doon sa Mindanao, sa Mindanao. Ito yung sila ni Robin, sa kumakain galing sa airport. Papunta nga sa Rangani at saka Jensan. So sabi ko nga si Brother Robin, kumukuha talaga ng mga pictures, video, pinapakita sa mga kaibigan kasi yung relief operation, maganda yan. Pero importante yung rehabilitation, di ba? So yung mga nawalan ng bahay, for example, any amount, 500, 1,000, 5,000 will help. Pero syempre, pag yung buong bahay, marami kasi yung buong bahay wala, di ba? Maraming total damage, partial damage. Maraming may trabaho, nawala ng trabaho muna kasi nga nasira din yung kung saan sila magkatrabaho. Then syempre yung mga estudyante, na-trauma din, di ba? So, yeah. Medyo iba din style dito, no? Okay. Yung kanilang, so yan, sa airport sila, yung papunta daw sila sa Sarangani. Ito medyo pangit ang yung sound, pero tingnan nyo, dito rin binanggit niya yung God complex niya na lahat daw ng ginagawa niya, suportado ng Diyos. Kung suportado siya ng Diyos, kasama na yung sinasamba niya si Duterte, ibig sabihin, talagang stupid ang Diyos. Kasi suportado rin niya yung pinatay ni Duterte na 30,000 katao sa extrajudicial killing. Talagang stupid God ka talaga. Pero tingnan nyo, ang God complex ni Alan Peter Cayetano, kung sinusuporta ng Diyos lahat ng gagawin mo, ibig sabihin, ikaw si Jesus Christ. Kasi lahat ng ginagawa, si Jesus Christ lang, lahat ng ginagawa ng Jesus Christ, sinuporta ng God the Father. Kung sinusuporta ka rin ng Diyos sa lahat ng gagawin mo, ibig sabihin, ikaw ang bagong anak ng Diyos. Baka ikaw ang anak na sa labas ng Diyos. Kasi alam natin, isa lang God the Son
ikaw siguro anak sa labas. Pero that's why, wag kayo, alam ko yung iba na turn off kung piniplay natin si Alan Peter Cayetano, pero i-play na lang natin para ipakita ko sa inyo yung God complex niya. Di ba sabi niya, God does not doubt me. Yun, ang una sinabi niya. Kaya nagalit sa kanya yung mga kaparian. Hindi siya pwede pagdudahan ng Diyos. Ibig sabihin, kasing talino, kasing full of wisdom siya sa Diyos. Kumbaga Diyos rin siya. O dito, pakinggan nyo. Paray pagnanakaw, kaliwat ka ako para sa inyo. Lalong pagpalain kayo, hindi saktan. Lalong bigyan ng pag-asa at kinabukasan. Naniniwala ba kayo may plano ang Diyos sa inyo? Pasensya lang may parang garalgal yung sound system. Kahit na panay tent city tayo ngayon, kahit tuloy-tuloy na yung mga aftershocks, kahit na nahihirapan ng ating bansa at paray pagnanakaw, kaliwat kanan, ang isabi sa katabi mo, may plano ang Diyos sa iyo. At ako kay Mayor Yak ko sasabihin sa kanyang asawa, Mayor, may plano ang Panginoon para sa inyo. Pagkasabi sa katabi niyo, babangon tayo. So yun, may planong Panginoon kay Alan Peter Cayetano. Maging presidente daw siya. Paano na si Sara? Alam niyo po, mga panahon na nawawalan kami ng pag-asa sa Senado, dalawa po nagbigay ng pag-asa sa amin. Una po ang Panginoon. Pag sinabi ng Panginoon, laban ko to, kaninong laban yon? Laban niya. Diba? Pangalawa po, yung mga... Yun na, narinig nyo. Ginagamit niya yung laban niya, laban ng Panginoon. Laban ng Panginoon. Ibig sabihin, ang Panginoon ang gusto ipatakas si Bato. Ang Panginoon gusto ipapunta sa Senado si Bato. Ang Panginoon gusto patayin yung 30,000 Pilipino. Ang Panginoon gusto mag-China ang Pilipinas. Isipin nyo, yun ang sinasabi natin, God complex ni Alan Peter Cayetano. Hindi niya kinoconsider ang Diyos mas mataas sa kanya. Kinoconsider niya ang Diyos, ka-level niya. Ka-level niya ang Diyos. That's why, kung may God complex ka, may illusion ka na rin na lahat ng gagawin mo, mag-succeed ka. Kung tumakbo ka sa pagka-presidente, pwede nga, posible, kung hindi na impeach si Sara, baka kakalabanin niya si Sara. Kung humina na si Sara, dahil sa impeachment trial, lalabas lahat, pati yung mga bank records. Kung humina si Sara, I think Peter Cayetano will run against Sara. Sa tingin niya siguro, kasi may God complex nga siya eh. Sa tingin niya, with God in his side, at wala kay Sara, siya ang manalo. Even over Sara. Yan ang mga tao na may God complex eh. Naniniwala, they can do anything. Wala nang wala nang sense of reality. Kasi God, Diyos siya, Diyos. Ang bata po kasi, hindi sinusunod yung sinasabi natin. Ang bata sinusunod yung ginagawa natin. So, kung konti man po ang dala namin ngayon, konting grocery, konting bigas, tubig, at konting building material, gusto namin makita ng inyong mga anak na ganito man inabot nyo, babangon po kayo. No? At mas maganda pa. So, ang ating pong layunin ay 3 R. Nung bata pa kami ni Mayor at ni Robin, 3 R natin, actually, di R yung isa eh. Reading, writing, arithmetic. Diba? Si Kong Carol, kasama ko sa Congress. Tama nga. 3 R. Reading, writing, robbery. Or pwede rin di ba? 1.2 billion na yung isa pa lang nakita ng gobyerno na project niya inawardan kay Curly Diskaya, mga Diskaya couple sa Taguig. So isa pa yun R, robbery. Hindi nakakalimot yan kay Ate Pia, yung ospital, di ba, yung munisipyo. Hindi naman natin alam magkakalinog, di ba? Pirming kasturyahan ko si Carol. Tinahanglan daw ng ospital, tinahanglan daw ng barangay hall, tinahanglan daw ng munisipyo. Pangutana ko sa kanya, maliit na bayan. Bakit napakadaming pangangailangan? Hindi naman natin alam. Dito tayo dadalhin ng Panginoon kasi dito siya magagawa ng malaking milagro na babangon ang inyong lugar. Di ba? So dyan daw gagawa ng milagro. Daming pangangailangan. Ibig sabihin, siya ang milagro. Siya ang milagro. Magkakamilagro, magiging presidente siya at babangon. Hindi lang ang Sarangani, pati yung bansa. Diyan daw mangyayari kasi parang diyan niya ni-launch yung presidential or vice presidential campaign niya. Siya ang milagro.
Kasi yun daw ang will ng Diyos. Hindi naman natin alam. Dito tayo dadalhin ng Panginoon kasi dito siya magagawa ng malaking milagro na babangon ang inyong lugar. Di ba? Okay, so tatlong ngayon relief. Relief ang dala natin, di ba? Pero pinapangako namin kay Mayor, recovery o rehabilitation, di ba? Pero ang dasal po namin, supportahan nyo kami, magkaroon ng reforma ang ating gobyerno. Di ba? Reforma ang ating pamahalaan. Hindi pwedeng panay nakaw na lang ng nakaw. So hindi ito ang oras at panahon na pag-usapan ang political issue. Pero gusto kong malaman nyo, we are sorry for what is happening in the government. We will take responsibility and we commit to you. Pagbabago ay dadating sa ating bansa. God bless you po. O yun, pagbabago ay darating sa ating bansa. Hindi ka naman Bigas, tubig, hindi ka naman makakadala ng pagbabago kung paano mo matulungan ang mga taga-Sarangani kung congressman ka ng Taguig. Kung tatakbo ka congressman, which is your option. Paano mo tutulungan ang mga taga-Sarangani kung mayor ka ng Taguig? Mayor ka lang eh. Taguig ka lang eh. Pwede ka mag-sister city pero limited lang. Hindi naman pagugutumin mo yung mga constituents mo para tulungan yung mga taga-Sarangani. Ang ibig niya sabihin, may mangyayari milagro, mananalo siya bilang presidente. Kasi ang presidente lang pwede umikot at sabihin, kung iboboto nyo ako, iluluklok nyo ako sa highest position in the land, babago yung buhay nyo. Only the president can promise that. Not even the senators can promise that kasi limited lang yung budget nila, limited lang yung time nila. Even the vice president cannot make such promise kasi spare tire lang, tinan nyo ngayon, tinapyas na yung budget ni Sara. From 3 to 4 billion naging 700 million ata, and then na-increase by 200 or 300, 900 billion na. Sorry, 900 million na. 900 million. The Vice President cannot help everyone, including the people of Sarangani kung ganyan lang ang budget niya. So it can only be the President. Kaya no wonder, yung sinasabi ko sa inyo, sa vlog natin kahapon, umiiyak na yung mga DDS. As we vlog yesterday, saan na si Sara? Tahimik si Sara sa awayan, sa Senado. Umiiyak na. Si Alan Peter Cayetano, nagkagulo na lahat. Pero wala si Sara. Sana bumisita naman siya sa Senado eh. Wala. Kasi nakikita na niya nahalata na niya na lahat ng ginagawa ni Alan Peter para manatili sa Senate President. Kasi yun na ang jump off point niya. Yun na ang kwan niya, yun na ang nakikita niya na stepping stone. Kumbaga, maging senator, maging Senate President, maging controversial, maging star ng impeachment trial, and then yun, tumakbo sa pagka-presidente kung humina si Sara. Or kung malakas pa rin si Sara, tumakbo bilang vice-presidente ni Sara.